Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Channel Reds. Ngayon ay mag-aalas 11 na ho ng umaga. At nandito si Tatay. Baka naman Tatay? Eddie Ignacio. Eddie Ignacio. Dati pa kayo natatrabaho sa? Dati ako, manganta ako. Kumakanta, singer ka? Singer ako. Malabay ako sa mga amateur talaga. So kumakanta ka sa mga programa. Pero hindi ka natatrabaho sa sa radyo? Dati ako sa DCRB ako. Sa Harana ako dati. Yung mga naharana dati. Kundi man. Ngayon wala na, no? Tinanggal na talaga yun, no? Saka si Eddie Pellegrino. Kamusta naman ang buhay noon, Tay? Panahon na yun. Yung panahon talaga maganda. Kahit ang palo, kahit ang baba ang bayan. Oo. Okay lang. Di magaling ka pa mag-gitara din? Wala. So, Tay, ano ho ba yung pinunta nyo rito sa APT Studio? Talagang kaya ako yung pagkalit. Taga-sadya ko talaga si Yorme. Kasi marami ako nakikita na natutulong niya kung saan lugar. Saan mo muna nakikita yun? Sa TV? Nanonood ako araw. Sa YouTube napapanood nyo rin? Oo. Alam ko naman matulong talaga yan. So ikaw, Tay, galing ka pa ng? Barangay Bitungol, Norsagaray. Norsagaray, Bulacan. So ang pinunta nyo rito ay hindi ho mamanood ng Itbulaga. Anong pinunta mo talaga rito? Si Yorme talaga pinunta mo rito? So ayun, Tay, explain ko sa inyo, ito po ay isang kumpanya. So dito lamang nagtatrabaho si Yorme para din gampanan ng kanyang ginagawa sa Itbulaga. So ito po hindi opisina. So i-clear lang natin para at least maintindihan nyo ho, di ba? So ngayon, Tay, ano ho ba yung problema ninyo? Sana nga yung negosyo ko pati sukat to, yung nagdagan yung puhunan ko. Kasi so magkano ho ba ang puhunan sa ganong negosyo? Hindi naman maabot ng 10,000, hindi naman. Hanggang 5 lang. Bukod doon, meron akong kusino, langgunisa, at skillet. So kompleto pala kayo? Marami pala kayong... Umahango lang ako. Hindi akin talaga yun. So yung talagang punta mo rito is humingi ng tulong na mabigyan kayo ng pampuhunan. Paano, Tay, kung sa araw na to hindi kayo mabigyan ng pampuhunan, paano po ba gagawin ninyo? Kahit pamasahe lang, bigyan ako pa uwi. Paano kung hindi kayo magkita at hindi niya maasikaso dahil dami din ginagawa si Yorme? Paano po ba yan? Bahala. Bahala na si Lord. Di ba? So ito may sulat si Tatay na binigay sa atin, papaabot niya kay Yorme. So basta, Tay, ang masasabi ko lang, ito po ay isang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Yorme at hindi ito opisina. Kung ano po nakikita niyo sa TV, yun po ay sa kumpanya galing. Siya po ay naging instrumento lamang at may ipaabot sa mga tao na kailangan ng tulong at saya. So kung nakikita nyo man sa mga video sa YouTube, yun po ay minsan may mga sariling siyang binibigay na galing sa kanyang bulsa. So ang pagpunta nyo ho rito ay suicidal ho. Hindi natin masigurado kung ngayong araw magkikita kayo o mabibigyan kayo. So yun lang ang pinunta natin ito, hindi manonood, kundi ang gusto nyo ay makahingi ng tulong. So, Tay, ba't hindi ho kayo lumapit sa gobyerno? Alam niyo ang gobyerno, sabi, hindi natin pare-pareho alam mga ugali ng mga nakaupo dyan. Nung time ho na nangangailangan si Isko ng tulong nyo, ano ho bang nangyari? Kasalo nga marami nang bumoto sa kanya, kaya lang hindi pinalag na manalo talaga presidente. So ikaw, Tay, sino bang tinulungan mo noon? Wala akong pinipili, basta sino yung makakatulong sa bayan, doon ako. Hindi ako namimili kahit sino. So tinulungan mo si Yorme nung nangailangan siya ng tulong niya. Nasa Manila yan. Sa ngayon, Tay, may presidente naman tayong bago, ba't kayo lumapit doon? Malabo. Bakit ho malabo? Mahirap lumapit doon dyan, malapit. Sa gobyerno? Pera ng taong bayan naman yun Kahit na, nakakata yung mga kapatid ko, di ba kalapit? Bakit daw? Marami siyempre, maraming umaharang, maraming ganun ho ba dapat? Sa ano po? Sa DSWD, senior na ho din kayo. Wala rin. Barangay, mayor, chairman, kagawad, wala kayong malapitan. Kaya sabi ko, walang kwenta, pati yung mga senior na ID, wala. Baka naman naubos yung lapitan. Wala ako nakatanggap ko. Wala nung maging tao ko, wala ako nakatanggap. Ano po lagi sinasabi? Balik ko na lang, sabi na, sakala lang, wala pa, dumating ko rin, wala. Okay lang yan. Bakit naisip nyo po si Isko ang maging solusyon ng problema nyo? Kasi nga, nakikita ko nga sa pag naging mayor ng Maynila yan, marami nang tutulong sana. Talaga yan, diyan ka lumapit.
Oo. Nung hindi mo sila naging mayor, bakbo ng presidente. Oo. Grabe siguro. Oo. Eh kung siya ho sana pinalad, eh sana ho marami hong natulungan. Oo. Sabi ko sa mga kapatid ko, mabuti pa yung nanalo eh. Oo, pero kung hindi man tayo tumungtong doon, hindi man tayo umabot doon, eh sa ngayon ito pong Itbulaga ay naging instrumento, pero kailangan din nating tingnan ang sistema dahil nga siya ay po nagtatrabaho lamang dito. Eh yun nga sinasabi ko lagi tayo, sa araw-araw hong pagpunta ko rito, araw-araw pagpunta ng trabaho rito, ang dami hong nangangailangan ng tulong. Eh si Yorme, mag-isa lang. 'Di ba? Oo. Alam kong kakayanin niya. Pero sa sobra libo ang nangangailangan. So, sa tingin nyo tayo, ano ba ang dapat nating gawin din na kahit paano ay makatulong din tayo sa ating bayan? Sa tingin nyo ho? Sa tao na kung tumutulong mo, kung talagang gusto tumulong sa kapwa. Oo. Bahala sa kanila. Eh sa panahon ngayon tayo, masyadong napapansin ko, lalong nagmamahal ang bilihin, di ba pare? Oo. Oo, nagmamahal ang bilihin. Eh di ano masasabi mo doon? Eh dapat ho ba tayo, dapat pinapansin po yan ng gobyerno. Dapat nga, maraming umaangang si Bongbong, dapat nga lang bumaba si Bongbong. Bakit na mabababa? Eh parang nag-i-enjoy ho ata sila doon. Wala nangyayari. Wala pa nangyayari. Eh yung bigas tayo, lalo tumataas. Pataas din, no? Dati yung 40 lang, ngayon naging 57, 56. Oo. Yan, 48. Eh yung sa inyo po, yung kode nyo, katulad po sa inyo mga senior, ilang taon na ho ba kayo? Sa ngayon ako, kararalang ng birthday ko noong August. 6 na ako. Oo. So mga senior tayo, ano po bang kailangan gawin ng pamahalaan natin para matulungan din kayo? Katulad nito, kailangan nyo pa ng hanap buhay. Dapat tulungan. Oh, wala ho ba kayong mga anak na pwede nyong mahinga ng tulong? Sa ngayon wala na akong magulang, pati na lahat ng magulang ko. Oo. Wala ka bang pamilya? Hindi, wala na ako. Yung anak ko, Namatay ni anak nyo ho? Bakit ho? Ano ba sakit? Yung sukat lang. Nabusa ng tubig. So sino po kasama ninyo ngayon? Kapatid kong babae, yung tanda ako sa babae. Nasa Bulacan din? Sabi ko yung kasama sa yung bayaw ko. Yung kasama ko ngayon. Magkasano, nakikita lang ako sa kanya, wala akong sariling bahay. So paano po nalaman itong lugar na to? Natanong kayo? Oo, tulong pa ako sa Jelido, sa Timog. Ano po dapat doon sa may... Ano ba pre? Sakop ba ng ano yun? Timog. Timog, no? Oo, Timog. Malapit sa... Ano nga ba yung highway ba yun? Yung highway na yun? EDSA, sa EDSA. O sa may Kamuning, di ba tama? O, Kamuning. So tinuro kayo rito. Kasi yung nakita nyo kasi sa... Ano... So... Ay may gusto ka bang sabihin kay Yorme dyan? Ano nga lang sabi ko, kaya nga Mayor, matulungan niyo ako kahit paano. Hindi talaga yung sapat yung tutulong sa akin, bahala na kayo kung magkano man ang may pagkaloob. Eh paano kayo magsimula tayo? Kung mabigyan lang kayo ng 5,000, paano kayo magsimula niyan? Basta malalagoy ko lang yung pagkasimula sa kanya. Mahango lang kasi ako. Ako mahango ka lang. Sarili yung mahango lang ako. Nakabisikleta lang ako na mayroong batik magkabila. So araw-araw ganyan ginagawa ninyo? Minsan hindi, guys, kung hindi ko kaya. Okay. So, ayan mga kaibigan, ito po yung sitwasyon ni tatay. Dumapit po dito. So tatay, ako hindi muna magpa-promise ha. Kasi mahirap kasi mag-promise, baka sabihin nyo hindi kayo pinapansin. Ang akin lang kaya ko tong ipaabot. Itong letter na ibinigay nyo. Kaya kong isabi kay Yorme na yun ang problema nyo. Pero lahat po nasa kanya pa rin yung desisyon, di ba? Oo. Kaya kung baka bigla akong talaga na mayor. Di rin mas, pray lang tayo, di ba? Papasok sa kanan. Di ba? Pray lang tayo, di ba? Ganun talaga ang buhay tayo. Naging pray na ako hanggang maalo, nagpray ako. Nagpray ako sa Bulacan. Sige. Tatay, mag-ingat ka, ha? Maraming salamat sa iyo, magandang umaga sa iyo, ha? Sana naway mabigyan ka ng swerte sa araw na to. God bless you. Salamat.